Nandito na tayo sa episode 205 ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Binuhat na nga tong sina Don Marsing saka sina Doña Nita, no? Pakaladkad nga sa mismong labas ng gate ng mga Montenegro. Diyan kayo nababagay, sabi ni Severino, no? Ngayon, wala na kayong katungkulan, wala na kayong magagawa. Pasalamat nga kayo sa amo namin at hindi kayo pinapatay. Hinayaan lang kayo na palayasin. Sabi naman ni Don Marsing, no, hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakukuha ang anak namin, hanggat hindi namin nababawi. Bakit? Kung umasta kayo, kala nyo kung sino kayo? Mga utosan lang kayo? Oo, mga utosan kami. Pero hindi gaya ninyo, mga wala kayong silbi. Sabi, no, sige, subukan mo lang. Ipuputok namin to sa inyo. Sabi, no. Tapos sabi ng mga tauhan ni Olga, kung ako sa inyo, umalis na kayo, pati yung isa pang tauhan. Alex, sinabi na nga umalis, di ba? Wala ba kayong naririnig? Kinaawat ni Nita si Marsing. Tart, tama na, huwag ka nang lumaban. Kasi talaga mababaril sila sabi ni Marsing, no? Sige, aalis kami dito pero itong pakatandaan ninyo, babalikan namin ang anak namin. Hindi kami titigil hanggang hindi namin siya nababawi. Yan ang sabihin nyo sa amo nyo. Sabi naman ni Nita, paano na tayo niyan, Tart? Saan na tayo tutuloy? Paano natin mababawi si Mukang? Gagawa ko ng paraan, Tart, para mabawi natin ang anak natin. Ano ba kasing ginawa niya ni Edwin? Nakasalanan. Kaya kung bakit tayo pinambuntunan ng galit ni Ramon? Sabi naman ni Marsing, hindi ko alam. Malalaman natin yan kapag tinawagan natin si Edwin. Mukang, sumisigaw si Nita, no? Tara na, Tart. Kailangan na natin bumalik sa Quiapo. Sa Quiapo na muna tayo tutuloy ngayon. So nilakad nila, no? At umalis na nga sila. Para sila mga pulubi na talagang pinalaya. So umiiyak na rin si Marsing. Samantala, kinakaladkad si Mukang papasok nga ng kwarto. Ano bang kasalanan namin, ha? Ano bang kasalanan na nagawa ng pamilya namin at nagkakaganyan ka? Ano bang problema? Dahil sa kapatid mo kay Edwin, nang dahil sa kanya, matagal na pala siyang tinitiktikan ng mga pulis. Kaya nasundan siya ng mga pulis na perwisyo, napahamak ang negosyo namin. At ito pa ang mas malala, muntik pang mamatay ang anak ko nang dahil dyan sa kapatid mo. Yang pamilya mo, isang malaking salot, perwisyo ang dulot sa amin. Sabi ni Mukang, no, mga pulis. Tiniktikan ng kuya ko ng mga pulis. Ibig sabihin, magsabi ka ng totoo, illegal ba yung negosyo nyo? Sabi ni Ramon, oo, ang negosyo namin ay cocaine, shabu, droga, ecstasy, cocaine. Ang mas malaking negosyo namin. O ngayon, alam mo na. Talagang nagulat si Mukang, no? Sa narinig niya. So, totoo pala yung hinala niya. Meron pala talagang illegal na ginagawa ang pamilya ng asawa niya. Sabi ni Ramon, no? Talagang pinilit ko na mabuhay. Dahil ako yung napatay noon ng mga pulis, diba? Pinilit kong mabuhay para maiahaw ng pamilyang to, para may pagpatuloy ang negosyo namin. So nakilala siya ni Mukang, sabi, kung ganun, ikaw pala yung pinatay noon ng mga pulis. Nakaligtas ka, walang niya ka, napakasama mo. Ang laki ng pagsisisi ko na ikaw ang pinakasalan ko. Sabi niya, no, ni Mukang. Talaga nagwala siya. Tapos inilabas ni Albert yung baril. Sige, subukan mo lang. Kinatakot ni Albert si Mukang. Sabi naman ni Mukang, alam mo, pinipilit kitang mahalin kasi nga sabi nga ni Albert, gusto kong malaman sa bibig mo, mahal mo ba ako? Sabi ni Mukang, no? Pero sa mga nalaman ko tungkol sa'yo, parang hindi ko na kayang ibigay yung pagmamahal na hinihingi mo. Diba? So kinakailangan nang umalis ni Mukang. Sabi niya, kung alam ko lang, sabi ni Albert, no, na matagal nang tinitiktikan ng mga pulis yung kapatid mo, noon pa man sana, nung nakita ko siya, pinatay ko na sana siya. Sinampal ni Mukang si Albert, na sabi niya, napakasama mo, papatay ka ng tao, talagang gagawin mo yun, diba? So napagpasyahan na nga ni Mukang, sabi niya, no, so lahat ng to puro kasinungalingan lang, ha? Naniwala ako sa iyo, minahal kita, sinukli ko yung pagmamahal ko ng mga tulong mo, ng mga binigay mo. Pinipilit kitang mahalin, pinakasalan kita, pero yung kasal natin, ibig sabihin nung kalokohan lang yun. Hindi, Monique, mahal kita. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama, yung pagmamahal ko sa iyo, totoo yun. Yung pinapakita ko sa iyo, totoo yun, sabi niya, no?
Sabi naman ni Mokang, hindi na kita kaya pang mahalin. Aalis na ako, mas importante sa akin ang pamilya ko, sila ang pipiliin ko. Ngunit hindi pumayag si Ramon, talagang nagalit siya, 'di ba? Kasi nga mahal na mahal niya si Monique. Kaya nga niya pinakasalan 'di ba? Dahil nga baliw na baliw siya dito. Talagang sila dito. Nag-away sila dito, sinakal niya si Monique sa may kama, hiniga niya. Hanggang sa nasasaktan na nga si Monique, hindi nga siya makahinga. Habang ang sinasambit ni Ramon, akin ka lang. Ikaw lang ang makakasama ko habang buhay. Tayong dalawa lang ang magkasama dito, ikaw at ako. So, kinulong nga itong si Monique sa loob ng kwarto, no? Isang malaking pagsisisi ngayon, di ba? Ang nararamdaman ngayon ni Monique, kawawa naman siya. Samantala, ito naman si Santino, pauwi na nga ng bahay, pero bago sana siya umuwi ng bahay, nakaramdam siya ng gutom, kaya tutuloy muna siya ng paresan. Ngayon, umabol itong sina PB saka si Anika. Nakita ni Santino. Kamusta ka? Ay, ito okay lang. Sabi naman ni Santino, uuwi na sana ako kaso tuloy muna ako ng paresan, nakaramdam ako ng gutom eh. Kayo ba kumain na? Sabi ni PB, hindi pa. Yun naman pala, tama-tama eh. Sagot ko na. Total, nanalo naman ako sa laban ko kanina sa boxing eh. Sagot ko na, libre ko na kayo. Uy, libre daw, sabi ni PB. Sige na, pumayag ka na, di ba? Kanina ka mo pa sinasabi nagugutom ka na, sabi ni Anika. Sige na nga. Nahiya si Anika eh. Talaga mahiyain siya eh. Kasi nga, nasa harapan niya yung crush niya, si Santino. Kaya nai-speechless siya. Ayun na yung parisan naghihintay sa atin. No? Sige na, tara na. Sumama ka na, libre to ni Santino, no? Sabi ni PB. Na nga, kumakain na nga sila. Sabi ni Anika, Santino, maraming salamat sa libre Wala yun. Kayo pa. Ang totoo niyan, napahanga mo kami sa laban mo kanina eh. Ang galing-galing mo kanina. Akalain mo yun? Matatalo mo yung kalaban mo? Kala nga namin, ihado ka eh. Sabi naman ni Santino, ganun ba? Sabi naman ni PB, ako kanina pa ako nilalanggam dito, napaka-sweet nyo Alam mo ba, sobrang ang lakas-lakas ng cheer sa inyo ni Anika. Uy, PB, pwede ba? Tumahimik ka, huwag mong sabihin yan. Pasensya ka na dito kay PB, huwag mo nang pansinin. Okay lang yun. Saka okay lang naman sa akin to. Mas okay nga kapag may kasama habang kumakain eh. Salamat nga pala Anika sa concern mo Nalaman ni Santino na concern pala sa kanya si Anika kanina pa sa laban. So yun, kasi nga masyado madaldal yung si PB. Sinabi nga niya kay Santino na kanina pa rin nag-aalala tong si Anika nung napuruan siya kanina sa boxing. Samantala, dumako na tayo kina Samonte at Jacobe. Binalita sa kanila ni Colonel na ipinasa na sa kataas-taasan yung mga reports kung paano nila natunton yung mission nila kanina. At ngayon, inilalakad na rin niya yung promotion nila kaya Augustus, di ba, kay General. So nagpasalamat yung dalawang loko-loko, sina Samonte saka si Jacobe. Lalaki ulo nito, di ba? Mapopromote sila tataas ang ranggo nila So sabi naman ni Colonel, kailangan daw talaga na magsalita itong si Edwin, yung nahuli nila. Yung tulak ng droga na tinitiktikan nito ni Jacobe. Kailangan mapasalita siya kasi napag-alaman sa source na kakatagpuin pala rin ni Edwin yung mismo pinuno ng malaking sindikato na hindi pa nila nahuhuli, yung isang sindikato. Dahil nga itong si Mr. Mariano nahuli na nga nila, pero hindi pa talaga nila natutukoy itong pinaka-kataas-taasan, ito nga si Ramon, di ba? Yung pamilya Montenegro, kailangan doon nila mahuli yun. Pinangako naman ni Samonte na magsasalita itong si Edwin, masasalitain daw nila kahit anong mangyari. Samantala, isang tauhan ni Ramon ang pumunta kay Edwin. Sabi ni Edwin, sino yan? Yan na ba yung abogado ko? Sino ka? Hindi kita kilala. Alam mo, hindi na importante kung sino ako. Basta ito lang masasabi ko sa'yo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsasalita, hindi ka kakanta kapag tinanong ka ng mga pulis. Tandaan mo, hawak namin ng buhay ng pamilya mo. Isang salita mo lang, may kalalagyan sila. Sabi ng mga kasama niya, Edwin, sino yun? Wala. Edwin, kailangan mo nang gumawa ng paraan para makalabas tayo dito. Delikado lagay natin dito. Samantala, Santino, nakauwi na nga ng bahay at meron siyang dalang binalot. Bumili pa siya ng pansit sa kalumpia.
Ngayon naharang siya ng mga tropahan na nagbibilyard sa labas ng bahay nila. Santino, na paano yung mukha mo? Sabi nung lalaki sa kanyang babae. Wala, napaaway lang ako, may gulo kasi. Paano nga? Paano ka napaaway? Sagit lang. Iakit ko muna to. Uy, Santino, magkwento ka ha. Balik ka dito, saglit. Iakit ko lang tong mga pagkain. Tataka sila. Ano nangyari kay Santino? Galing lang naman to sa trabaho. Mismong araw pa ng piyesta ng Nazareno. Nabugbog siya, napaaway siya. Ngayon, pagpasok ni Santino, wala pa yung nanay niya, tatay niya, lola niya, pati lolo niya. Si Ate Camille lang niya nandoon sa bahay. Ate Camille, may dala-dala akong pansit saka lumpia. Tinatago pa ni Santino yung mukha niya. Sabi ni Camille, teka Santino, na paano ka? Bakit namamagaya mukha mo? Wala to Ate Camille. Napaaway lang. Tinignan ni Camille yung freezer. Wala na palang yelo. Sagit lang, bibili ako ng yelo para malagyan ng yelo yan. Wag na Ate Camille, hindi. Lagyan mo ng yelo yan. Boba si Camille at bumili ng yelo sa tapat na tindahan nila. Ito na Camille. Ayan na. Ngayon, umakyat na nga siya sa loob para bigyan nga ng yelo tong si Santino. Ngayon, ito namang si Yoli, nagamot na nga niya yung sugat. Ito ni Amanda. Naayos na yung pagtatahi. Sabi naman ni Amanda, maraming salamat Yoli Sabi naman ni Yoli, maiwan ko na kayo. Supremo, Amanda. Maraming salamat. Kamusta ka na Amanda? Yung sugat mo, eto masakit pa rin pero kinakaya ko. Maraming salamat talaga Supremo. Akala ko talaga katapusan ko na. Sabi naman ni Supremo, hindi na ako makakapayag na magkahiwalay tayong muli. Alam mo, nakaligtas ako sa pagpatay sa amin ni Augustus, no? Sabi naman ni dagdag pa ni Supremo, tanging kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Hindi ko nahayaan na mapunta ka ulit sa demonyong yun. Sabi naman ni Amanda, yung mga magulang ko nga pala, kinakailangan natin sila mabalikan. Sige, bukas na bukas, kailangan mapuntahan natin sila. Sabi ni Amanda, mapapanatag lang isipan ko kapag nalaman ko na ligtas sila. Kasi naitakas sila ng mga kasamahan natin nung nandun tayo sa mansyon bago ka ipapatay ni Augustus. Akala ko talaga patay ka na. Kaya nga binala ko siyang patayin para ipagiganti ka. Sabi naman ni Supremo, hindi mangyayari yun na mamamatay ako. Ngayon magkasama na tayo. Kaya ligtas ka na Amanda. Samantala, inihahanda na nga ni Camille yung pagkain at kakain na nga sila ng hapunan. Dumating na nga itong si Marites at nagmano itong si Camille. Tita, mano po. Sumunod naman si Santino nagmano. Napansin agad ni Tess. Sabi niya, anak, ano nangyari sa mukha mo? Ano nangyari? Ba't namamaga? Nay, may tinulungan po kasi akong snatcher Meron po kasi siyang inisnatch na ale. Pero huwag kayong mag-alala na isauli ko naman po yung gamit niya. Naku anak, ito na nga ba sinasabi ko Yung Kuya David mo, hindi ko alam kung anong ginagawa sa buhay. Hanggang ngayon wala pa rin. Kay Kuya Tanggol mo, nagagaya ka sa kanya Ganyan din ang ginawa ni Kuya Tanggol mo Tumutulong pero sa huli siya rin ang napahamak. Anak, ikaw na lamang maasahan ko ngayon. Dahil ikaw na lang kasama ko ngayon. Kaya pakiusap naman, mag-iingat ka. Huwag mo nang gagawin yan, sabi naman ni Santino. Pasensya na kayo, Nay. Hindi na mauulit. Siya nga ho pala. Meron nga po pala tayong pandagdag na ulam ngayong gabi kasi nagbigay po ng pabuya yung aling tinulungan ko Kaya po bumili ako ng pansit saka po lumpia. Ganun ba? Salamat anak sige na, lagyan mo na ng yelo yan. Opo, Nay. Samantala, dumako na tayo kinababot sa kay Tanggol. Na kung saan, pupunta nga nila dito sa may cottage, di ba floating cottage na kanilang tulugan. Bigla agad inalis ni Bubbles yung kamay ni Tanggol. Bakit? Alam mo, ikaw kanina pa ako nakakahalata sa iyo Nung makalayo-layo na tayo, talagang ginusto mo talaga yung pagkapit ng kamay mo nandito na sa ibang balikat ko, no? Uy, ano ba akala mo? Minamanya kita? Hindi, no? Para sabihin ko sa'yo, hindi kita magugustuhan, sabi naman ni Babos. Para sabihin ko sa'yo, mas lalong hindi kita type. Naku, ate, no? Tapos pagtalikot ni Babos, no? Siyang ngumingiti siya, kinikilig, tapos tumingin si Tanggol sa kanya. Tumingin din si Babos, tapos bumalik ulit siya ng paling ng ulo. Bigla siyang kinikilig. Nakakatuwa talaga tong dalawan to At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito mga kapamilya. Pakatunghayan natin, episode 206 na tayo mga kapamilya, araw ng Miyerkules.
Kaya wag na wag natin itong palalagpasin, itong mga magaganap, mga mangyayari dito sa FPJ's Batang Quiapo. Dahil ang pamilya nga ni na Mokang, maski si Mokang din no, nakarma. Kaya yung pag-angat nila no, bigla agad bagsak. No? Diba? Sobrang sakit. Paano kaya sila makakaahon nito? Ano kaya ang kahinatnan ng kanilang buhay at ano na kaya mangyayari kay Mokang na ngayon nakakulong siya sa mansyon mismo ng pamilya Montenegro. Kaya dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.